Hiling ko po, wag po kayo matutulog, sapagkat kami po ay wala pang tulog. So this morning, we'd like first to recognize some of our guests. Kindly say amen or raise your hand. If you hear your name, narito po sa ating kalagitnaan si Pastor. Katagal ko sa salamin ko. Pastor Hope Blanco. Di ko alam kung Joel. Joed po. Joed. Pastor Joed Hope Blanco. Ayun po siya. Everybody say, amen. Welcome po, Pastor. Another one, from Maricaban District, nato po si Sheila May Nicor. Sheila May, taas po ang kamay. Everybody say, amen. Okay. To all of our guests and members of the church, welcome to Bible Baptist Church of Pasay. So tayo po nagkakatipon para po mag-aral po ng salita ng Panginoon because we do believe that man shall not live by bread alone, but by every word proceeded out of the mouth of God. And we need to survive. We need to live. That's why we need the Word of God. So this morning, ating pong i-recite yung ating pangako sa ating Panginoon ng sabay-sabay. At ating pong, nais pong namnamin po natin, no? Yung mensahe po ng pangako natin sa ating Panginoon. Let me now recite. Ipamumuhay ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Siya ang aking kanlungan sa oras ng problema at kahirapan. Siya ang aking pag-asa sa panahon ng kalungkutan at ako ay nangangako, hahanapin sa ibang lugar, sitwasyon, tao o kayamanan man, ang lahat ng awa at biyayang tanging kay Kristo ko lamang matatagpuan. Maraming pwedeng i-offer sa iyong sanlibutan, pero may mga bagay na i-offer sa si Christ na hindi kayang i-offer ng sanlibutan ito. So this morning, kindly open your Bible in the book of Joshua. Yan po ang ating pag-aaralan, ang buhay po ni Joshua. Joshua chapter 1. Joshua chapter 1, verses 1 down to 8. Basahin niyo po sa Ingles at basahin ko po sa Tagalog. Nariyan na po kayo? Kindly share your Bible with your seatmate. Verse 1, ready, read. Nangyari nga pagkamatay ni Moses na lingkod ng Panginoon, na ang Panginoon ay nagsalita kay Joshua na anak ni Nun na tagapangasiwa ni Moses, sinasabi, verse 2, si Moses na aking lingkod ay patay na. Ngayon ngay tumindig ka. Tumawid ka sa hordang ito, ikaw at ang buong bayang ito, hanggang sa lupain na aking ibinibigay sa kanila sa makatuwid bagay sa mga anak ni Israel. Verse 3. Bawat dakong tuntungan ng talampakan ng inyong paa, ay naibigay ko na sa inyo. Gaya ng sinalita ko kay Moises. Verse 4. Mula sa ilang at ang Libanong ito, hanggang sa malaking ilog, na ilog Euphrates, buong lupain ng mga Hiteo,
at hanggang sa malaking dagat sa dakong nilulubugan ng araw ay magiging inyong hangganan. Verse 5, walang makatatayong sino mang tao sa harap mo sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Kung paanong ako'y suma kay Moises, ay gayon ako sa iyo. Hindi kita iiwan, ni pababayaan kita. Verse 6. Magpakalakas ka at magpakatapang na mabuti, sapagkat iyong ipamamana sa bayang ito ang lupain na aking isinumpa sa kanilang mga magulang na ibibigay sa kanila. Verse 7. Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan saan ka man pumaroon. Verse 8. Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawahin ng iyong lakad at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa pagkabasa ng iyong salita. Alam namin punong-puno ng kapayapaan, kapangyarihan, hamon ang mga aral mo. Turuan po, Panginoon, kami sa umagang ito, higit po kami magtiwala sa iyo. Ilagak po namin ang aming pananampalataya sa iyong salita, sa iyong mga utos, sa iyong kapangyarihan. Turuan po, Panginoon, kami na sumunod sa kalooban mo. Alisin po ang katigasan ng aming puso, katigasan ng aming ulo, maging ang aming buhay ay hayag sa iyo. Linisin mo po, Panginoon, ito. Pagpapalang po ang miningi, as I speak from without, you speak from within. Gamitin mo rin po ang aming pastor sa lugar po ng San Fernando, Pampanga. Empower him, Panginoon. Magligtas kang muli sa umagang ito. Pagalawin mo po ang tubig ng bautismo. Salamat dakilang Diyos. Pangunahan po, Panginoon, kami. Itataas namin ang iyong ngalan. Sa pangalan po ng Jesus, ang aming samot dalangin. Amen. Thank you. Please be seated. Praise God. Ako po ay nagagalak na kayo po ay masilayan sa umagang ito. At truly, life is full of choices. Ang buhay po ay punong-puno ng pagpili. And I thank God, pinili po ninyo na manambahan sa araw na ito. At nanlulugot po ang Panginoon sa inyong desisyon. At ito po ay isang nating hakbang upang tayo po ay makaabot sa nais ng Panginoon sa buhay natin. The title of our message for today is What I Carry On My Journey to Success. Ano ba ang dapat kong bitbitin? Anong bagahe ba ang dapat kong gamitin? Anong kagamitan ba ang dapat kong dalhin? Ang dapat kong ihanda sa aking paglalakbay tungo sa tagumpay. Ito po yung ating binasa kung saan si Moses ay wala na. At alam naman po natin, si Moses, siya ay pinili ng Panginoon upang ilabas ang bayang Israel sa bayan ng Ehipto. Okay? At nangyari po ang utos ng Panginoon sa buhay ni Moses. But sad to say, the job is not yet finished. Wala pa sila sa promised land. At ang sabi ng Panginoon kay Joshua, pagkatapos ng kamatayan ni Moses, there is an instruction given to Joshua. Verse 2, Moses, my servant, is dead. Now therefore, arise. Nung mamatay ang leader,
ang sabi dun sa minister, sa tagapangasiwa, sa second man, arise. Mga minamahal, sa pagkakataong nawala ang tatay, nawala ang leader sa tahanan, nawala ang leader sa organisasyon, there must be somebody who will arise. Kailangan may papalit, kailangan may tatayo. Yun ang trabaho ng isang leader. Hindi pwede tayong mamuhay sa pag-iyak, sa pagtungayaw, sa pagtatampo sa ating Panginoon, na sabihin natin, I cannot make it, wala na si tatay, wala na ang trabaho, wala na ang kuya. We need to arise. We need to make decisions. Huwag mong hayaan na ibagsak ka ng maraming pangyayari sa buhay mo na hindi kagandahan. Kailangan tumayo ka. Kailangan manindigan ka. And the Lord said to Joshua, you arise. You go over this Jordan, you and all these people, and to the land which I do give unto them, even to the children of Israel. Verse 3, ito po yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Verse 3, every place that the sole of your foot shall tread upon, bawat daanan ng iyong mga paa, ibinigay ko na sa inyo. Can you imagine the promise of God, the challenge of God to Joshua? Yung daanan ng paa nyo, binigay ko na yan. Bawat daanan mo, sa'yo yan. That's the promise. Hindi, ibibigay ko sa'yo. The Bible says, have I given unto you as I said to Moses. Verse 4, gaano kalaki? From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river, the river Euphrates, all the land of the Hittites, and unto the great sea, toward the going down of the sun, shall be your coast. That's the promise. Ang daming pangako ng Panginoon. Another promise, verse 5, there shall not any man be able to stand before thee all the days of my life. Pag pinili kita, ililid kita, I will protect you. Itatap kita, Joshua, I will empower you. Can you imagine yung pangako ng Panginoon? No man be able to stand before thee all the days of thy life. As I with Moses, so I will be with thee. Ang pangako ng Panginoon, as I with Moses, I shall be with you. Kung paano sinamahan ko si Moses, sasamahan din kita. Okay? Walang iwanan. Kaya nga po yung ating Hebrews 13:5, that God will never leave us or forsake us. Ito yun, I will not fail thee nor forsake thee. Even the Old Testament, sinasabi na po ng ating Panginoon. Because our God is the same yesterday, today, and forever. Do you believe that? Ang Diyos hindi nagbabago, siya'y pareho noon, ngayon, at magpakailanman. If God never changed, did the Lord answer your prayer in the past? Did the Lord help you in the past? Can He make it again, today? Kung ang Panginoon dininig ang panalangin mo noon, kaya pa rin bang niyang dinggin ang panalangin mo ngayon? Ang Diyos ba sumasagot sa panalangin? Tapat ba siyang sumagot sa panalangin? Did the Lord never waver? Kung tapat ang Diyos sumagot sa panalangin, tanong, ba't huminto ka ng manalangin? Dahil di na siya tapat? Dahil hindi na siya tapat, dahil hindi na siya sumasagot? Anong sabi natin? Our God is the same yesterday, today, forever. Kung sumagot siya noon, sasagot siya ngayon, sasagot siya bukas. Amen? Then why? Why did you stop praying? Ba't ka humintong manalangin? Ba't ka humintong tumawag? Ba't ka humintong magtiwala? Dahil di na siya tapat? Dahil di na siya sumasagot? No, it's not. Dahil napagod ka ng magtiwala.
Walang problema sa Diyos. Kaya in dealing with God, it is always by faith. Faith is the substance of things hoped for. Sasagutin ba ako ng Panginoon? The evidence of things not seen. Hindi mo nakikita. Mangyayari kaya? Kaya nga pananampalataya, ang paglilingkod sa Diyos, pananampalataya. Sukatan ng pananampalataya. Kaya the Bible says, pag bumalik si Kristo sa lupa, ang tanong niya, can I find faith on earth? Is your faith increasing? Abounding? Mas umiinit ba tayo habang tumatagal? Sir, alam mo naman, habang tumatagal, siyempre. Kaya habi ko nga sa inyo, as we end the year, dapat ma-feel mo na nag-end ang year ng 2025. Na-feel mo ba na natapos ang 2025? You are so busy, ang dami mong ganap, hindi mo naramdaman, iba na pala ang taon. Para lang, natulog ka, gumising ka, natulog ka, gumising ka, hindi mo na namalayan, iba na pala. 2026 na pala ngayon. Kapatid, I want you to feel it. 2026 na. Nagpalit na po ang taon. Why? Because anything new to us, it gives us hope, excitement, another day to work on. Pag hindi mo naramdaman na nagpapalit ang taon, yung pahina ng buhay mo, tapos na po ang 2025. We need to start anew for year 2026. Nagkakaroon tayo ng mga bagong pag-asa. Kaya nga pag New Year, meron tayong mga New Year's resolution. Magsisimula ka ulit. Talagang tong taong ito, mag-e-exercise na ako. Tong taong ito, magda-diet na talaga ako. Tong taong to, talagang tatapusin ko nang basahin ang buong Biblia. Pangako ko sa Panginoon. Tong taong to, talagang magbubunga na ako. Tong taong to, talagang magbe-behave na ako. I will give Sunday for the Lord. Tong taong ito. We've made many promises as we start the year. Gusto ko maramdaman po ninyo, isara natin ang taong 2025 at sisimulan natin ang panibagong hakbangin sa taong 2026 na punong-puno ng pag-asa. Parang si Moses namatay. Di ba? Nung tinilagan ng Panginoon si Joshua, it's a new thing for him. Ikaw na ngayon ang leader, Joshua. Ikaw na magli-lead sa bansang Israel. Dati, you always ask, Sir Moses, ano po gagawin natin? Sir Moses, saan po tayo dadaan? Sir Moses, makikipaglaban ba tayo? But now, ikaw na ang decision maker. You need to lead. It's a different thing. God never change. I will not fail thee, nor forsake thee. Ang pangako niya, as I was with Moses, I shall be with you. Ang pangako niya, pag sinunod mo ko, no man be able to stand before thee. Kanya imagine yung pangako. Walang pwedeng gumapi sa'yo, walang pwedeng tumalo sa'yo, walang pwedeng magpataob sa'yo. Sasamahan kita, hindi kita iiwan. Ang sarap na pangako ng Panginoon. Yung ba pinangako lang kay Joshua? Can we claim that promise? Basahin natin yung Hebrews 13 verse 5. Ay, nilipad. Hebrews 13 verse 5. Pakilagay nga. Basahin natin ng sabay-sabay. Ready now? Read. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as you have. For he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Ang konteksto dito, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong mamuhay sa greed. Let your conversation be without covetousness. Huwag kayong maging sakim. Sa madaling salita, tinuturuan tayo ng Panginoon na huwag tayong maging makasarili. Huwag puro sarili natin, okay?
And be content with just such things as you have. Tinuturuan tayo ng Panginoon, maging kontento tayo kung ano ang meron tayo. Ba't tayo sumasaba ang mukha natin? Ba't sumasaba damdamin natin? Pag sinimulan mo nang ikumpara yung meron ka sa iba at yung meron sila sa wala ka. When you start comparing what you have to others, doon sumasama ang loob natin. And we always say, bakit sila? Ba't sila pinagpala? Ba't sila may bago? Ba't sila may ganyan? Ba't ako wala? Ang sabi ng Diyos, oy, maging kontento ka. Dahil ang pangako ko sa iyo, I will never leave you nor forsake you. Lord, kung di mo ako pinapabayaan, Lord, kung di mo ako iniiwan, ba't ganito? Ba't eto lang? Tama? Balik ka, ingat mo. Balik ka sinabi ng Panginoon. Hindi. Verse 5 pa rin. Oh. Iangat mo dun sa, I will never leave nor forsake thee. Doon sa, and be content with such things as you have. Huwag mong questionin ng Panginoon kung ano yung meron ka ngayon. Parang hindi mo gusto yung kalagayan mo ngayon. You are not in a better place. But I'll tell you, tinuturo lagi ng ating pastor, what you have right now, where you are right now, will prepare you for tomorrow. Ano man ang meron ka ngayon, nasaan ka man ngayon, ano man ang kalagayan mo ngayon, inihahanda ka niyan para sa iyong bukas. Appreciate what you have. Avoid greediness. Sana meron akong ganun. Never have the spirit of envy. Maging kontento po tayo. Pag nakita ng Panginoon, ang anak ko, salamat po. Marunong makontento. He never questioned me. I test his faith. I test his character. And now, tagumpay. I will pour out the blessings to my children. Inaantay lang ng panahon, ano ba yung magiging damdamin mo? Magsasaya ka lang ba sa panahong matagumpay at meron? Can we not praise God sa panahong hikahos tayo? Sa panahong kapos? Sir, meron mga ganyan sa Bible? Ang sarap magpuri, di ba? Nag-champion kayo, praise God. Nanalo ka, praise God. Na-promote ka, praise the Lord. Nagkatrabaho ka, praise the Lord. Sinagot ka nung nililigawan mo, praise God. Lahat na maganda, ang dali magpuri sa Panginoon. Eh pag pumangit na yung sitwasyon, na-demote ka, natanggal ka sa trabaho, broken-hearted ka ngayon. Nag-away si tatay at nanay. Iniwan ka sa tahanan. Nawalan ka ng trabaho. Nawalan ka ng kalusugan. Nawalan ka pa ng jowa. Can we still say, purihin ng Panginoon? Ang hirap niyan, sir. Ang bigat sa damdamin. Pwede ba yun, sir? Pero pag ganun sa Bible, kilala niyo si Job? Kilala niyo si Job? Si Job, siya po ay kaopisina ko nun sa Reynolds, si Job Forbes. Pero natin pag-uusapan yung Job ng Bible. Hindi niyo kilala yung kaopisina ko. Yun na lang kilala niyo, si Job ng Bible. Si Job sa kanyang kapanahunan, sikat sa Panginoon. Kilala ng Diyos. Mayaman si Job. Libo ang pag-aari. Libo ang bakahan. Libo ang kamelyo. Libo ang mga tupa. Ikta-iktarya ang kanyang mga pananim. Alam niyo kailan ang anak ni Job? Ilan? Hula. Ilan ang anak ni Job? 12. 10. Ang dami naman.
Sino may 10 anak? Wala tayong panama kay Job. 10 ang anak ni Job. Okay? And I do believe that time, Job daily praising his God for God's goodness to his family. Maalwan ang buhay, tagumpay, talagang tauhan, ang dami. Parang tayo, di ba? Pag maalwan ang buhay, lagi tayo nakangiti. Ang saya-saya natin. We say, praise God. But can you imagine? When Satan talked to God, kaya naman yan mabait si Job sa'yo kasi mabait ka sa kanya eh. Kaya naman yan lagi nagpupuri sa'yo kasi pinagpapala mo eh. Kasi pinoprotektahan mo eh. Merong edge of protection lagi eh. Subukan mong tanggalin. Oh, sige, subukan mong tanggalin. Dinare ni Satan si God. But God knew Job. Sabi ni God, sige, let's try. Let's do it on. Huwag mo lang sasalingin ang buhay niya. Huwag mo lang papatayin. So, inalaw. Can you imagine yung dilema, hindi si dilema, na nangyari kay Job on the same day. Nasunog yung pananim niya. May apoy galing langit, biglang sinunog ng mga kalaban niya. Can you imagine, lagi may isa natitira para magbalita? Patay yung mga tauhan nagbabantay, lagi may isa natitira. Job! Dumating ang mga kaaway, sinunog yung ating pananim. Wala na tayong pananim. Hindi pa natatapos magsalita. Dumating na naman isang tauhan ni Job. Job! Ninakaw lahat ng ating kamelyo. Job, di pa tapos yung ating mga tupa. Job, yung ating mga sunod-sunod na bad news. Can you accept bad news? Hindi to one at a time, ha? Sunod-sunod, sabay-sabay. At ang pinakalas, yung pinakamabigat na balita, Job, nagtitipon, nagkakasiyahan ng mga anak mo sa tahanan ng iyong anak na panganay. Isang malakas na hangin ang dumating, binayo yung tahanan. Bagsak yung bahay, patay lahat ng anak mo. How can you... Paano mo tatanggapin yung ganung balita? Sabi ko nga, madaling tanggapin yung pangit na pangyayari kung ang dahilan tayo. Kasi bad tayo. Kasi mali desisyon natin. Tama? Madaling tanggapin, nangyari sa akin ito kasi mali ako eh. Pero kay Job, maayos siya sa harap ng Panginoon eh. Tapos ganun. Pero ano kung naging reaction ni Job? In Job chapter 1, Job chapter 1, Job, nasaan ka? Job, pakita ka. Nawawala si Job. Job, where are you? Hindi ko na makita si Job. Dito ko hanapin. Job chapter 1. Mas mabilis. After Esther. Job 1. Verse 20. Basa. Okay, sabi ng verse 20, nabalitaan ni Job sa mga unang talata, yun nangyari. Nasunog ang pananim, ninakaw ang kamelyo, ninakaw ang mga alagang hayop niya, at namatay ang 10 anak niya. What Job did in verse 20, then Job arose, rent his mantle, shaved his head, and fell down upon the ground and pag pangit ang sitwasyon, ayaw mo na magsimbe. Nagtatampo ka na sa Diyos eh.
Mas pangit pa ba ang sitwasyon mo sa sitwasyon ni Job? Anong ginawa ni Job? Sa kabila ng lahat ng nawala sa kanya, he fell down on the ground and nagsimba pa rin eh. Nanambahan pa rin eh. Kay Job, it's non-negotiable. Pangit man, maganda man ang sitwasyon, magpupuri ako sa aking Panginoon. Mananambahan ako sa Diyos. Sunday is non-negotiable. It's the Lord's day. Is Sunday non-negotiable for you? Dali magpuri pag maayos ang lahat. Pag walang problema. Pero madali magtampo pag bumigat na sa tingin natin ang kamay ng Diyos sa buhay natin. Let's learn from Job. He worshiped, in verse 21, and said, at sabi ni Job, let us read, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. What's the last word? Blessed be the name of the Lord. Nagpuri pa rin sa Diyos. Sumamba pa rin sa Panginoon. Nagpasalamat pa rin sa Diyos. Ito po yung tamang attitude na kailangan natin. Ano man ang mangyari sa buhay natin, pangit man o maganda, tratuhin mo ang Diyos ay Diyos ng buhay mo. Nothing change. Always thanking God. Lord, salamat po. Sa ganung kaparaanan, pinapakita mo sa Panginoon kung sino siya sa'yo. His thoughts is above our thoughts. His ways is above our ways. He is greater than us. God is a sovereign God. When God allows things to happen on us, it must be, let us accept it because it is beautiful. Kahit ano man yan. Kahit gaano man kapangit yan, gaano man kadilim yan, gaano man kasakit yan. Huwag, pag inalaw ni God yan na mangyari sa buhay mo, may pagagamitan si God niyan. It must be beautiful. Amen? Have a right attitude with the Lord. Hindi lang tayo nagpapasalamat dahil maganda ang sitwasyon. Let us learn to trust our God. Lord, you allow these things to happen. Nawala lahat ng anak ko. You gave and you take it away. Nasa lahat yan, Lord. You allow it. Lord, blessed be your name. Ikaw, nawalan ka lang, biniri ka lang ng girlfriend mo. Pati simbahan na apektuhan. Hindi lang binigay ng nanay mo yung paborito mong laruan. Yung cellphone mo, pinatay lang yung internet sa bahay, nagwala ka na, panakot mo, hindi na ako magsisimba, hindi mo na ako magsasama dyan sa church na yan. Pati Panginoon, nadamay. Ganun natin tratuhin ang Panginoon. Let's learn from Job. Amen? That's the promise of God. Una, yung mga properties. Pangalawa, walang taong pwedeng manakit sa'yo. And number 3, as I was with Moses, I will be with thee. Tatlo yung pinangako kay Joshua. Kung paano akong sumasa kay Moses, ganun din ako sa iyo. There is the promise. Ano yung premise? Verse 6. Gusto mo makuha lahat to? Itong property na to? Yung kapangyarihang ito? Verse 6. Be strong and of a good courage. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Yan po ang premise. Para makuha mong nasa unahan, maging matapang ka, maging malakas ka, Joshua. Verse 7. Inulit-uli ng Panginoon. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all that is written, according to all the law, which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to thy right hand or to the left, that thou mayest
prosper whithersoever thou goest. Ang sabi ng Diyos, only. No option. If you want this, Joshua, no option, magpalakas ka. Magpakatapang ka. Saan siya magpapakatapang? Saan siya magpapalakas? Sa verse 7, na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos sa iyo ni Moses na aking lingkod. Siya magpapakatapang, siya magpapakalakas to implement what Moses taught him. To implement the commandment of the Lord. Alam niyo mga minamahal, it takes courage for us to do God's will. Hindi madali pong sumunod sa Panginoon. Hindi madaling manindigan sa Diyos. Amen? Hindi madaling sabing, ako'y mananampalataya, ako'y Kristiyano, I am a believer, I'm a Christian, I am saved. Hindi madali. Once you open that statement to everyone, you are an open book reading by all. Nakatingin na sila sa'yo. Kristiyano ba yan? Tingnan mo nga. Sabi-sabi mo, Kristiyano ka, ba't nagmumura ka? Tama? Hindi madali. Ba't nangungopia ka kung baptist ka? Dapat, di ba, hindi ka nangungopia? Ba't ka nandadaya sa time card? Di ba, Kristiyano ka, sabi mo, nagba-Bible ka? It's hard. Maraming sasabihin sa'yo, parang lalakad sa, di ba? Sa tuwid na linya. We need to pay the price. Yan po ang bayad na pagiging Kristiyano. Bakit? Siya mo luluwalhatiin si Kristo. As you stand on your faith, ang pangako ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. Mabagsik po ang sanlibutan ito. Napaghanap po ng butas ang mga tao. Dadaan tayo po sa butas ng karayom. But I tell you, piliin mo na manindigan sa Panginoon. If you want the promises of God, piliin mong manindigan sa Diyos. Hindi madali. Once you follow God's will, it's always, there is pain. Pag nanindigan ka sa Panginoon, laging may sakit. Nasaktan ka talaga. I'll tell you. Walang sumunod sa Panginoon, true and true, na hindi nasaktan. Lahat nasaktan. Si Moses nasaktan. Si Daniel nasaktan. Si Joseph nasaktan. Si Peter nasaktan. Sino hindi nasaktan? Ang mga apostles pinatay. Lahat nasaktan na nandigan sa Panginoon. Bahagi na po yan. Kaya nga ang pangako na Panginoon sa atin, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. We are clinging on God's promise. Yes, nahihirapan ako, Panginoon. Pero yung aking inspiration, yung pangako mo sa akin, that my labor is not in vain in you. Pag pinili kita, pipiliin mo ako. I always quote this, yung verse sa 2 Samuel. Yung 2 Samuel, yan, wala na naman si Samuel. 2 Samuel, chapter 3 yata yun. Lagi ko namimiss tong verse na to eh. Chapter 3, I think. 3. 2. Yung as I was with, teka, 3 verse,
2:30. Hindi siya 2:30. Second Samuel, 2:30. Baka 1 Samuel. 1 Samuel. Yan. 1 Samuel, chapter 2, verse 30. Pakilagay nga sa screen. 1 Samuel 2:30. 1 Samuel 2:30. Basahin po natin. Wherefore the Lord God of Israel saith, I said indeed that thy house and the house of thy father should walk before me forever. But now the Lord saith, be it far from me, for them that honor me, I will honor. For them that honor me, I will honor. Kailan mo huling in-honor si God sa buhay mo? Nung nanindigan ka para sa Kanya. Nung pinapili ka, pinili mo siya. Nung may temptation, tumanggi ka. Pinili mo ang kalooban ng Diyos. The time you honor God, ang sabi ng Diyos, they that honor me, them will I honor. Pag pinarangalan mo ang Diyos, pararangalan ka rin niya. Those are God's promises. Promises that we can claim. Amen? So mga minamahal, huwag kang matakot manindigan sa Panginoon. Dahil sa Panginoon lamang tayo mayroong rest, mayroong katiyakan, mayroong fulfillment. Sa Diyos lamang tayo may tagumpay. Ang i-observe dapat, yung sulat, yung commandment na ibinigay ni Moses, na itinuro ni Moses. Observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right or to the left. Verse 8. Ito po yung pangahawakan natin. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ito pong aklat na itong sabi ng Panginoon sa atin, mga minamahal, ay huwag may hiwalay sa ating bibig. Kundi ating pagbubulay-bulayan araw at gabi. Huwag kang mapagod, huwag kang magsawa, mag-aral ng Biblia, magbasa ng Biblia. And I think sa aming presidente, na pinupush kami, na meron kaming page sa messenger, i-report namin kung nabasa ba namin yung Bible. Meron kaming gabay na sinusunod every day na librong aklat na babasahin, ilang chapter. Na for the whole year, matatapos namin yung Biblia. Talagang napakakulit niya. Hindi siya nagsawang paalalahanan kami. And I thank God for that. Dahil ang trabaho niya, ilapit kami sa Panginoon. Tama? Napipilitan tayong basahin ng Bible. Alam mo, kailangan tayong pilitin sa paggawa ng tama. Dahil napakadali po na tayo akitin sa paggawa ng mali. Pero sa paggawa ng tama, kailangan natin pilitin. Ang aklat na ito na kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi yung pagbulay-bulayan araw at gabi. For what reason? Upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Pag nagawa mo na sunod mo lahat, ang sabi ng Bible, sapagkat kung magkagayoy, iyong pagiginhawahin ang iyong lakad. Sapagkat kung magkagayoy, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. You want success in life? In your career? In your family? In yourself? Ito po ang panuntunan ng Bible. Ito po ang panuntunan ng tagumpay. Yung salita ng Diyos, wala nang iba. This is the road map to success. Gusto mo ng tagumpay? Say amen.
I recommend you this Bible. This is the roadmap to success. Okay? So, ang pag-usapan po natin ngayong umaga ay a success journey for Joshua na magbe-benefit po pag sinunod niya ay ang bansang Israel, the whole nation. The plan trip was mapped. Naka-ready na. Naka-lay down na. Everything was instructed in general. Ano yung general rules? Be thou strong and courageous. Keep what the Bible says. The word should not depart out of your mouth. You must meditate the word of God day in and night. And lastly, do all what is written therein. Simple instruction. The roadmap to success. Just follow the letter. As I was with Moses, so shall I be with you. Are you ready now to depart to our journey to success? O aralin na po natin yung ating lakbayin tungo sa tagumpay. Ang tanong, what should we carry to our journey? Ano pong ating dadalhin sa ating paglalakbay? Sa lahat po ng journey, mga minamahal, meron tayong bitbitin. Meron tayong bagahe. Tama? Pag pupunta ka, you will go to a certain place, inihanda mo yung gamit mo. Meron kang bag, may maleta. I-ready mo mga damit mo. Tama? Mga gamit mo. So sa iyong dalahin at bitbitin sa iyong journey, yung bang bagaheng ihahanda mo, magpapabagal sa'yo o makakatulong sa'yo? What should we carry on our journey to success? In our journey to success, mga minamahal, change is inevitable. Kailangan may pagbabago. Hindi mararating ang bukas, kung ang ginagawa natin ngayon ay kagaya pa rin ng kahapon. Di ba? Lagi sinasabi sa atin ni Pastor, huwag kang umasa na magandang bukas, kung ang ginagawa mo today, same as yesterday. Kung pasaway ka noon, at pasaway ka ngayon, kung tamad kang mag-aral noon at tamad kang mag-aral ngayon, huwag kang umasa ng pasadong grade. Kung away kayo noon, away kayo ngayon, huwag kang umasa ng maayos na pamilya. Huwag kang umasa ng magandang bukas kung ang ginagawa mo ngayon ay kagaya pa rin ng kahapon. There must be change. Change is inevitable for us to grow. Change is vital. Change is necessary. We cannot reach our full potential unless we are ready for change. So maglalakbay na po tayo. Sabi po ni Gail Shinley, author Gail Shinley asserted, if we don't change, we don't grow. Pag hindi tayo nagbago, walang paglago. If we don't grow, we are not really living. Sabi nga niya, if you don't like the crop you are reaping, check the seed you are sowing. Kung ayaw mo yung bunga na inaani mo, checkin mo. Ano ba yung seed na tinatanim natin? Never forget that the success of your day is based on the seeds that you sow, not the harvest or crop you reap. Yung aanihin natin, nakabase po yan kung anong tinanim natin. What you sow, you shall reap. Nagtanim ka ng mabuting binhi, aani ka ng mabuting binhi. Nagtanim ka ng kakaunti, aani ka ng kakaunti. Nagtanim ka ng marami, aani ka ng marami. Ang ganda ng inani mo, ang ganda ng inaani natin ay nakabase sa ganda ng tinatanim natin.
At tanong ko sa iyo ngayon, ano ang tinatanim mo ngayon sa buhay Kristiyano mo? As a Christian. The Bible says in Romans 12:2, "And be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good, what is that acceptable, and what is that perfect will of God." For you to differentiate the will of God. Ano yung acceptable? Ano yung good? Ano yung perfect? Kailangan magkaroon ka ng renewed mind. Mindset. Pagbabago ng kaisipan. Pag ang takbo ng ating kaisipan ay takbo ng sanlibutan, huwag tayong umasa ng pagpapala buhat sa Diyos. Growth is a choice. Pipiliin mo. Gusto ko bang lumago sa aking buhay pananampalataya? O I want to be stagnant in my life? Hanggang dyan ka na lang ba? Yun na yung problema mo before, yun pa rin yung problema mo ngayon? Nothing change. Hindi na ba tayo nagsawa sa buhay natin? We want to change. 2026, New Year's resolution. You want to change. Ang dami mong isinulat na gusto mong baguhin sa buhay mo. But unless you do it, you fulfill it, you decided on it, nothing will change. Pareho pa rin pagsasama, pareho pa rin relasyon, pareho pa rin pakikipagtungo, pareho pa rin problema. Pareho pa rin ng sweldo, pareho pa rin ng boss, pareho pa rin yung biyanan. Nothing change. Marami sa buhay natin, hindi natin kayang baguhin. Gaano man natin gustuhin. Mga anak, you cannot change your parent. Sila nilagay ng Diyos para isilang ka. Mga mister, you cannot change your wife. Ikaw ang pumili sa kanya. Kung nagkamali ka man ng pagpili, mag-pray ka kay Lord. Bakit? It takes enough patience to accept the unacceptable. Mrs., kung yan ang napili mo, praise God for you. At kung pinili mo maging Kristiyano, maging miyembro ng simbahang ito, it never change. Isinulat na yan sa langit. If there are 2 or 3 gathered in my name, I am in the midst of them. Ano man ang iyong desisyonan sa lupa, ay dinisyonan na sa langit. Ang hinilang sa ng Diyos, maging tapat kang miyembro. Magtiwala ka sa ating Panginoon. Grow in your faith. Growth is a choice. Deuteronomy 30, verse 19, I call heaven and earth to record this day against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore, choose life. Tayo po ang pipili. Gusto mo ng pagpapala? O gusto mo ng sumpa? Gusto mo ng biyaya? Gusto mo ng disaster? Tayo ang pipili. Nasa ating kamay. Ang sabi ng Diyos, piliin mo ang buhay. Upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So choose life. Growth is a choice. Kaya ang tanong, ano yung ating dadalhin sa ating journey to success? Number 1, choose a life of growth. Piliin mong dalhin yung buhay ng pagbabago, yung buhay ng paglago. Choose a life of growth. Colossians 1:9, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of His will in all His wisdom and spiritual understanding. Verse 10, that ye might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing
in the knowledge of God. Piliin mo yung buhay na lumalago. Yung buhay na nagbibigay ng karangalan sa ating Panginoon. Being fruitful in every good work. Increasing in the knowledge of God. Yan ang dapat nating lakaran. It is said, when a Spanish composer, si Pablo Casals, isa po siyang cellist, no? At the age of 95, tinanong siya, Mr. Casals, you are 95 years old. At ikaw yung greatest cellist of all time. Why do you still practice 6 hours a day? Magaling na cellist. Number 1. Okay? 95 years old. Tinanong siya ng isang batang reporter. Ba't ka pa rin nagpa-practice 6 na oras kada araw? And you know what his reply? He answered, because I think I'm making progress. Ang tingin ko kasi, natututo pa ako. Ang tingin ko kasi, gumagaling pa ako. Meron pang progress. Meron pang room for improvement. Mga minamahal, pag tayo po kinainan ng yabang sa buhay natin, meron tayong, we become all-knowing, alam ko na yan. That is the start of change and the start of progress. Yung all-knowing syndrome, kalaban po yan ng growth. Lahat po tayo, we are not capable of knowing everything. Walang perfecto rito, lagi tayo may kulang. There is always room for progress. Can you imagine si Mr. Casals, 95, practice pa rin siya. 6 hours a day, can you imagine that? Anong itsura nung 95 years old? Di ba? Siguro dahan-dahan pag tayo, anim na oras, nagaganong ka lang. Andun ang puso niya. Andun ang inspiration niya. Kinilala siyang pinakamagaling, still. It's the attitude that counts. Never stop progressing ourselves. The people who reach their potential, no matter what their professions or backgrounds, think in terms of improvement. Mag-iisip tayo lagi. Saan area ako pwedeng mag-improve? Saan pa ako pwedeng gumaling? The only way to improve the quality of your life is to improve yourself. Kailangan lumalago tayo. If you want to grow your organization, you must grow as a leader. Gusto mong lumago yung negosyo mo? Lumago ka bilang entrepreneur. Gusto mong lumago yung kayamanan mo? Maging mabuti kang steward ng Panginoon. Lumago ka as a leader. If you want to grow your organization, you're being a preacher, being a leader, you grow. Kailangan lumalago tayo. If you want to have better children, you must become a better person. There is no sure way to make other people in your environment improve. The only thing you truly have, the ability to improve, is yourself. Huwag mong hayaan at asahan ng iba na mag-improve. Ikaw muna ang mag-improve. At yung ating pag-aaral dito, it taught us how to improve ourselves. So we're talking about success. Lahat tayo may pangarap. Sino sa inyo may pangarap? Taas ang kamay. Nangangarap ka someday. Okay, lahat tayo may pangarap. Okay? At walang hinto ang pangarap. Kahit matanda, may pangarap. Tama? Hindi lang ang pangarap para sa mga bata. Hindi lang ang dreams. Hindi lang mga bata ang nangangarap. Kahit mga oldies, may pangarap pa rin tayo. Hindi tayo natatapos mangarap. Tama? Kasi walang perfection on our part. We want something more. Tama? Nangangarap pa rin tayo. So yan po yung kultura ng ating mga Pilipino. Tinuruan po tayo, follow your dreams. So we are talking about success journey. Okay? So we will talk about your dreams.
follow your dreams. Narinig nyo na ba yan, yung phrase na yan? You follow your dreams. Maring sticker yan na nakalagay sa mga tricycle, sa mga mall, o sa social media, nababasa mo yan, you follow your dreams. Okay? Pero alam niyo po, yung salitang follow your dreams, hindi po yan biblical. Ha? Opo. Hindi po tinuro ng Biblia na sundan natin ang ating mga pangarap. Yan po ay cultural mantra na nakasanayan na po natin. However, hindi po natin maitatanggi na marami po talagang tao, mas pinupursu nila ang kanilang mga pangarap kaysa sa layunin ng Panginoon sa kanilang buhay. They pursue their dream rather than the purpose of God in their lives. No wonder, marami mga tao today, successful, pero parang hindi nakakapagpahinga. Napansin nyo ba, maraming tao, they have the money, marami silang pera, pero nawawalan ng meaning yung kanilang buhay. Yes, marami silang ginagawa, they were productive, but at the end of the day, their heart feels empty. Marami mga Kristiyano, mga minamahal, in our generation today, parang paabante ng paabante ang kanilang karir. Promotion after promotion. Pero paatras naman ng paatras ang kanilang calling. Bakit? Ang kanilang focus, follow my dream. Something is wrong. May mali. Ang puso natin nangangarap, pero kailangan po natin maunawaan, mga minamahal, at mapaalalahanan po natin yung buhay natin. Yung ating buhay, meron po itong purpose. Meron po itong layunin. Kung ang martilyo nga may purpose, ikaw pa kaya? Tama? Kung ang upuan nga na yan, na inuupuan mo, may purpose, ikaw pa kaya? Ang martilyo, ang purpose niya, ibaon ang pako. At least si martilyo, alam niya yung purpose niya. Ba't siya nilikha? Okay? Ikaw, ako, tayo. Anong purpose natin? Alam mo ba yung layunin ng Diyos, ba't ka nilikha? Ang purpose lang ba talaga natin, magtrabaho na magtrabaho araw-araw? Kumayod ng kumayod araw-araw? Kumain, matulog, tapos na. Is that life? O merong mas malalim na meaning ang buhay? Ang tanong nga, what is the meaning of life? What on earth am I here for? Ba't ako narito? Ang purpose ba natin, uminhi lamang ng oxygen at mag-exhale ng carbon dioxide? Tapos na tayo. Mamatay na tayo. Mawawala na tayo. Tapos na tayo sa mundo. Tapos na yung buhay natin. Ganun ba ang buhay? Nagkakaroon po ng problema kapag yung purpose natin, yung purpose at yung plano natin, nagkukulide. Pag yung layunin at yung pangarap, nagsasalpukan. Hindi alam sino ang priority. Hindi alam kung sino ang uunahin. Nagko-compete with each other. Pag yung plano mo sa buhay at yung purpose ng Panginoon sa buhay mo, nagkaroon ng pagbabangga, ibig sabihin kapatid, hindi alam kung sino ang dapat mauna. At ang marami po nagre-resulta sa burnout. Bakit nabe-burnout? Ba't nasusunog? Ba't ko sinabi na posibleng ma-burnout ang isang tao na hindi niya alam kung ano ang kanyang ipaprioritize? Because, you listen this, it is possible for us to dream outside God's design. I'll repeat. But tayo nabe-burn out. Because it is possible for us to dream outside
God's design. Okay? Posible po yan. Pero, you can never fulfill your purpose outside of God. Yung dream, meron ka. Pwede na yung pangarap mo labas sa purpose ng Diyos sa buhay mo. As you fulfill your dream, dadaan tayo sa borderline. Ito ba kalooban, will, bahagi ng purpose ni God, o gusto natin lang? In fulfilling our purpose, you cannot fulfill your purpose outside of God. Kasi yung layunin galing kay God. Once you fulfill, nilakaran mo yung layunin, kasama lagi si God. Okay? So, pwede kang mangarap na labas sa disenyo ng Panginoon, pero hindi mo magagawa ang purpose ng Diyos kung tatanggalin mo siya sa buhay mo. Okay? Bakit ho? Dahil ang pangarap po kasi nababago. Dream, change. Ang pangarap, seasonal. Ang pangarap, minsan, negotiable. Tama? At karaniwan, mga pangarap natin, powered by our desire. Yung ating dream, powered by our desire. Anong ibig sabihin nito, kapatid? Kumbaga, kaya ka nangangarap kasi nagdi-desire ka. Someday I want to have and to be. Halimbawa, nagdi-desire kang yumaman. Pangarap mo yan, yumaman. Ang desire mo, gusto kong yumaman. Okay? Nagdi-desire kang sumikat. Hindi masama, ha? Walang masama dyan. Okay? Nagdi-desire kang maging komportable sa buhay. Nagdi-desire ka na yung mga anak mo makatapos ng pag-aaral. Nagdi-desire ka na magkaroon ka ng influence at di lang ikaw ang nai-influence. Gusto rin mo rin maging influencer. That's your desire. Ganun ang pangarap eh. Usually, powered siya and motivated siya. Ito ang gusto ko. Desire. Pangarap. Dream. Ito ang gusto ko. Okay? Pero ang purpose, iba. Okay? Kung ang pangarap, driven siya, ito ang gusto ko, ang purpose, ito ang gusto niya. Ang pangarap, ito ang gusto ko. Ang purpose, ito ang gusto niya. Okay? Ang pangarap, ito ang gusto ko, ang purpose, ito ang gusto niya. Ang pangarap, driven by desire, ang purpose, designed by God. Nakukuha ninyo? Nakakasunod? Amen? Yung desire, ito ang gusto ko. Ang pangarap, sa akin galing. Yung purpose, yan ang gusto ni God sa akin. Yan ang design ni God sa akin. Okay? Ang purpose, mga minamahal, ina-assign. Ang purpose by design. Dinesign ni God sa'yo. Okay? Ibig sabihin, ng ina-assign, hindi ikaw ang pumipili, hindi ako ang pumipili ng purpose ko sa buhay. Okay? Sa pangarap, ikaw eh. Tayo eh. Pangarap ko to eh. Tama? Tayo pumili ng ating pangarap. Pero yung purpose, hindi tayong pumili. Hindi tayo nag-design. Si God ang nag-design para sa atin. Ang pumipili po ng purpose natin, yung lumikha sa atin. Okay? So, posibleng ang pangarap mo na yumaman, pero ang purpose mo, maglingkod. Posible ang pangarap mo maging sikat,
Pero ang purpose mo, maging steward. Sumunod to build o dalhin ang mga tao kay Kristo. Kumbaga sa pangarap, laging sinasagot yung tanong, ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Okay? Ang pangarap, laging sinasagot, ang tanong na, ano ba ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Pangarap yan. Pero kapag purpose, ang tanong, bakit ba ako nilikha ni God? Okay? What on earth am I here for? Ano bang dahilan kung bakit ito nangyayari? Okay? Tignan niyo po yung Isaiah 64 verse 8. Okay? Basahin po natin to. So, dinidifferentiate natin yung success journey natin na dream at yung purpose ni God sa atin. Basahin po natin to. I did now read, but now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay. And we are the work of Thy tanong. Sino ang clay? Sino ang putik? Sino? We are the clay. Sabi mo sa katabi mo, putik ka. Putik tayo, di ba? We are the clay. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, putik ka. Landahanin mo lang, putik ka. Parang pangit tingnan, ano? Pakinggan, ano? Clay na lang, clay. Clay tayo. Yan. We are the clay. And who is the potter? Si God. Yan, di ba? The potter and the clay. Okay. So, tayo ang clay, si God ang potter. Siya ang magpapalayok. Okay? So, ibig sabihin mga minamahal, si God ang naguhulma doon sa clay. Siya ang naglililok. Okay? At dahil siya naguhulma, siya ang nagmamolde, anong sabi ng last part? We are all the work of your hand. Kaming lahat ay likha ng iyong kamay. Nililok mo kami. Binuo mo kami. Okay? Ikaw ang lumikha sa amin. Meron ba dito hindi nilikha ng Diyos? Meron ba? Bilang kabuting sumibol at kiniklaim na hindi ako likha ng Diyos, wala, no? Lahat tayo likha ng Panginoon. So, we are on the same page. Okay? Lahat tayo nilikha ng Diyos. Ay, andito pala mga kapatid na Hernais. Amen. Praise God. No? Galing po sila ng Canada. Okay? Pero nilikha din sila ng Diyos. Kapareho natin. Tama? Okay. Ibig sabihin, mga minamahal, tayong lahat sumusunod lang kung ano ang gusto nung potter na naguhulma sa atin. Sino daw ang potter? Si God, si Lord. Sino ang clay? Tayo. Every one of us are created to follow God's design. Halimbawa, yung clay ba magiging bowl o magiging cup? Kayo nakabase? Kay God, sa potter. Yung gumagawa, yung lumilikha, yung lumililok. Okay? Sino magdi-decide? Si potter. Ibig sabihin, walang kaalam-alam si clay. Basta siya, sunod lang siya ng sunod. Ikot lang siya ng ikot. Okay? So kapag sinabi ng potter na, oh, magiging bowl ka. Ah, ikaw magiging jar ka. O ikaw magiging cup ka. Wala siyang magagawa. It is designed by the potter. Desisyon ng potter. Okay? Now, pwedeng mangarap yung clay. Sabihin ng clay, Sir, pwede mo ba akong gawing espada? Mangarap siya. Gusto niya maging espada. Okay? Habang hinuhulma siya, Sir, pwede mo ba akong gawing espada? Okay? Pwede kang mangarap.
Pero nakadetermine pa rin yung future natin doon sa potter. Kung ano yung desisyon niya. Okay? So, ibig sabihin mga minamahal, walang problemang mangarap. Pwedeng mangarap ang clay na pwede siyang maging sword. Pero ang tanong, yung clay ba nakadesign para maging espada? Okay? Hindi po. Hindi nakadesign ng clay na maging espada. Ang espada, kayang mag-cut. Kayang tumaga. Ang clay, wala siyang ganong kakayahan. Kasi palayok siya. Okay? So kahit anong effort ng clay, hindi niya magagawa yung bagay na hindi niya design. So kung makita po ninyo to, ha? Sino sa inyo ang nangangarap makalipad? Wag. Gusto kong makalipad. Di ba? Iwas traffic. Pasok ko sa trabaho. Choing! Punta ko ng Tagaytay. Choing! Abi, nangangarap tayong nakalipad. Okay? Pangarap. Pwedeng mangarap eh. Tama? Pwedeng mangarap. Okay? Tanong. Pwede ba tayong lumipad? Hindi. Bakit? Hindi tayo nakadesign para lumipad. Imposible sa ating lumipad. Bakit? Sabi nung potter, binigyan kita ng paa para lumakad. Amen? Yung imposible sa atin, yung mahirap sa atin, yung paglipad, madali sa ibon. Tama? Bakit? Yun ang design niya eh. May pakpak siya eh. Tama? Nakarinig ka ba na yung isang ibon pumasok sa flying school? Paglipad, 101. Enter. Mura lang ang bayad. Tuturuan kayo paano lumipad. Meron bang ganun? Wala. Bakit? It was designed by God for the ibon, for the birds to fly. Kaya nga, di ba pag maliit pa yung mga eagle, tinutulak sa cliff, tinutulak, hanggang sa pagtulak, mahuhulog. Tapos biglang, walang magawa yung inakay, kundi magkampay, and then, marirealize niya, wow, uy, nakakalipad pala ako. Bakit? Nakadesign siyang lumipad. Subukan mong ihulog yung asawa mo sa bangin. Subukan mo kung lilipad. I'll tell you, sasaya ka. Bakit? Totoo pala ang physics. May gravity pala talaga. Okay? Huwag niyong gagawin yun, ha? Biro ko lang yun, ha? Oh, sabi ni Sir Rini, itulak daw kita, kaya, Okay? Halimbawa yung isda. Design siya para sa tubig. Wala kang makikita ng isda na nag-enroll sa swimming school, na nag-swimming lesson. Tama? Lahat ng isda, naturally, base ang design nila na sila'y lumangoy. So, ibig sabihin, kung ang ibon lumilipad, ang isda lumalangoy. Hindi mo pwedeng paliktarin. Tama? Bagamat mayroong mga flying fish, but they can fly for a while. Unlike the birds, they migrate. Tama? It's by God's design. Hindi natin pwedeng i-alter yung design ng Panginoon sa kanino man sa atin. May design ka especially from God. So I want you to differentiate. Naunawaan po ninyo ang sinasabi ko, depende sa design ng Diyos. That is why kapag may design, ibig sabihin pag may design, may designer. Okay? Ang hirap nun, ano? Parang napakalalim. So lahat ng design, ang may pakana niyan yung designer. So kung tayo ay may design, ang tanong, sino ang designer ng buhay natin? Si God. Dinisign niya ang ibon na lumipad, dinisign niya ang isda na lumangoy, hindi siya kailangang mag-effort
Bakit? Kasi iyon ang design ni God sa kanila. And I realize one thing, kaya maraming tao ngayon ang pagod, anxious, pressured, hindi dahil mahirap ang buhay, makinig, kaya maraming tao pagod, pressured, anxious, kasi kumikilos tayo labas sa design ng Diyos. Sabi ni Pastor, hindi mo pwedeng ipasok ang square peg sa isang hole. Hindi sila akma. Mapapagod ka. Hindi siya papasok. The same thing with us. Ipinipilit natin yung ating pangarap labas sa disenyo ng Diyos. Naabot mo, yes. Pero haven't you noticed, pagod na pagod ka? Kumikita ka ng pera, pero empty yung puso mo. Nagtatagumpay ka, pero wala kang peace of mind. Naabot mo yung pangarap mo, pero nawala ka sa gawain ng Diyos. At pag kumilos ka na labas sa design ng ating Panginoon, kahit mag-effort ka, kung hindi mo yung design, hindi mababago ang function mo. Hindi pwedeng lumangoy ang ibon sa ilalim ng tubig at mamuhay sa ilalim ng tubig. Hindi nila kayang huminga under the water. Kahit na mag-aral pa ang ibong lumangoy, kung hindi ng design niya, hindi siya makakahinga sa ilalim ng tubig. Kahit ng isda, mag-aral pa siya ng 4 na taong kurso para lumipad. Kung paano siya lilipad, kung hindi niya design yon, hindi niya magagawa. At kahit anong pilit mo, kapatid, kahit anong pilit mo, kung hindi ka dinesign ng Panginoon, hindi mo magagawa. Some of us, tayo mo, sir, gusto kong kumanta. Talagang gusto kong kumanta. Sige. Sige, sis. Sige, Brad. Pero tanungin, kung gusto mo kumanta, tanungin mo muna kami. Gusto ba namin? Kasi pag hindi yan ang design mo, yes, mag-e-effort ka, mag-i-improve ka, pero kung hindi yan ang design mo, nung nilagay talaga siya ng Panginoon, hindi ka mag-e-excel sa bahaging yan ng buhay mo. Kasi hindi yan ang design mo para sa Panginoon. Kahit mag-try pa tayo harder, we work harder, we train longer, we push deeper, we can never do what God has not designed for our life. Kaya kung maraming mga tao ngayon ang pagod, pressured, anxious, not because life is hard, but because you are operating beyond God's design. Posible kaya mga kapatid na maraming tao these days, pagod na pagod. May kilala ka bang tao na ganyan? Pag nakita mo siyang pagod na pagod, natatempt tayo sabihin sa kanya, tuloy ka lang kapatid. Pero what if hindi talaga motivation ang kailangan niya, kundi kailangan niya alignment? Nawala siya sa design ng Panginoon. Kaya natin siyang ibalik sa kanyang design, sa kanyang alignment. Saan ba talaga siya tinawag ng Diyos? Kasi pag pinipilit natin, mapapagod po talaga tayo. Kilala niyo si Moses? Sa Bible? Kilala niyo si Moses sa Bible? Okay. Si Moses po ang calling ng Panginoon sa kanya to be a deliverer, to be a leader ng bansang Israel. Siya ang maglalabas ng bansang Israel sa Ehipto. But Moses ran away from leadership. He tried to run away. Ang tanong, yung effort ba ni Moses na takbuhan, layuan ang panawagan ng Diyos?
Nabago ba yung panawagan ng Diyos sa kanya? Pinakbuhan niya. Nabago ba? Hindi. Andun pa rin ang panawagan ng Diyos. You deliver the nation of Israel out from Egypt. Kahit anong takbo mo, kapatid, kung nakadisenyo ka para doon, hindi mo malatakbuhan ang kalooban ng Diyos. Kahit na natatakot ka, mawawalan ako ng kaibigan, mawawalan ako ng negosyo, mawawalan ako ng trabaho, kung yan ang design mo, di mo mababago yan. We cannot run away from God. Si Jonah, for example, si Jonah, binigyan siya bilang isang propeta ng assignment ng Panginoon, na siya magbalita ng magandang balita sa Ninive. Anong ginawa ni Jonah? Ang sabi nga, Jonah is the runaway prophet. Anong ginawa ni Jonah? Tumakas sa Panginoon. Tanong, nung tumakas ba siya, nabago ba yung assignment niya? Nung tumakas si Jonah sa will ni God, nabago ba yung panawagan sa kanya? No, it's not. Kahit na tumakas pa siya, hindi nababago ang assignment niya sa Panginoon. The same thing with you. If you are saved, kahit tumakas ka pa sa kalooban ng Diyos, kahit lumayo ka pa sa gawain ng Panginoon, still, the purpose of God for you still standing, hindi nababago. Amen? Hanggang kailan ka lalayo sa Diyos? Nakadesign kang maglingkod. Nakadesign kang mag-lead. Nakadesign kang maging tapat sa gawain ng Panginoon. Kahit lumayo ka pa ng lumayo, pagkalayo-layo, sinasaktan mo lang ang sarili mo. Dinidelay mo lang ang pagpapala mo. Out of God's will, there is no blessing. Lahat tayo, we are after for blessing. Okay? Hindi natin pwede pong takbuhan ang kalooban ng Diyos, yung purpose ni God sa buhay natin, kung saan tayo nakadesign, at pwedeng takasan yung design ng Diyos sa atin, kahit ikaw pa si Usain Bolt, ang pinakamabilis na tao sa buong mundo, hindi natin maunahan ang Panginoon. Si Pedro, tama? He catch the fish all night, buong gabi, but he caught nothing. You know why? Wala presensya ng Diyos eh. Nakakapagod yun. Trabaho ka ng trabaho, ipon ka ng ipon, nilalagay mo sa lalagyan butas. Yung buhay mo noon, 5-10 years ago, sinubukan mo. Lumayo sa Diyos. According to your will. Ayon sa gusto mo. Ayaw mo pakialaman ka ng Panginoon. After 10 years, yung pa rin ang buhay mo eh. Pagod ka pa rin. Hirap ka pa rin. Wala ka pa rin peace of mind. Tama? Bakit? Wala si God. Wala ang presensya ng Diyos. Si Samson. Ano ba yung sabihin pandato ng Panginoon? Deliver the nation of Israel against Philistine. Anong ginawa niya? Mas pinili niya mang babae. Mas pinili niya si Delilah. Kasi iligtas ang bayang Israel laban sa Pilisteo. Yun ba yung purpose? Ba't siya pinalakas ng Panginoon? Para lumapit ang babae sa kanya? Hindi po. Kaya siya pinalakas ng Panginoon para maging tagapagligtas. Ano nangyari? Alam naman natin sa Judges 13-16. Di ba? Nadaya siya, ginipitan siya ng buhok, pinaiksi yung buhok niya, and what happened? Nawala yung lakas niya. Yung bang lakas niya, nakabase talaga sa buhok niya? Hindi po. Di dahil umiksi yung buhok ni Samson, humina siya. Kundi, nawala ang presensya ng Diyos. Bakit? Ang design ni God, you deliver the nation of Israel against the Philistines. Anong ginawa niya? Nakisiping siya sa mga kaaway ng Israel. Against God's will.
Mga minamahal, life is more than just a work. Ang buhay po hindi puro trabaho lang, hindi puro tulog lang. Alam niyo po, kapag ang buhay natin puro trabaho pero walang meaning, mapapagod ka. Nakakapagod ang buhay na walang kabuluhan. Kailangan lahat ng ginagawa natin may rason, may dahilan. Lahat ng ginagawa natin dapat mayroong meaning. Kasi pag may meaning ang buhay, ang isang bagay, na-appreciate po natin. Pag may meaning ang isang bagay, may malalim na dahilan. Pag may malalim na dahilan, kahit pagod ka, pahinga lamang, babangon ka uli bukas. Pero pag exhausted ka na, empty ka na, yun po ang pinakadelikado sa lahat. Pag empty ka na. Mahirap na po yun kasi wala ka ng drive, wala ka ng motivation. And don't think for a moment, kapag may hinihingi ka sa Panginoon, sabihin sa Kanya, kasi hindi mo binibigay ni Lord yung mga hinihingi ko kasi masyadong malaki yung dreams ko. Hindi po. Walang malaking pangarap sa Panginoon. Kung kalooban ni God yan, walang imposible sa Kanya. Kayang ibigay ni God yan para sa'yo. Anong ginagawa ng tao? Ang ginagawa natin, habol tayo ng habol sa pangarap natin. Napansin niyo ba yung pera kapag hinahabol natin? Lalong tumatakbo. Tuwa ka, sabi mo, uy, malapit na yung 13-month pay. Uy, dumating yung 13-month pay. Wala pang 13 days, ubos na yung pera. Ganun kabilis. Dumaan sa kamay natin. Kakahabol mo ng pangarap mo, mag-isa ka na lang. Hindi po madali abutin ang pangarap. At pag mo itong abuting nag-iisa, kailangan mo ng simbahan, kailangan mo ng Diyos, kailangan mo ng pastor, kailangan mo ng kapatiran. Abutin mo ang pangarap mo ayon sa kalooban ng Diyos. Marami na nagsabi, pag nakatapos ako ng pag-aaral, babalik ako sa simbahan. Pag matino na ako, papabaptize na ako. Pagkaya ko na yung sarili ko. Kapatid, walang nangako ng ganyan na natupad. You know why? Once you take out from the church, kakainin ka ng sanlibutan. Satan is like a roaring lion seeking whom he may devour. Lalapayan ka ng dyablo. Wawasakin ka ng dyablo. Yung init ng damdamin mo, aalisin niya yan. Palalamigin niya yan. At wala ka ng panlasa sa gawain ng Diyos. Joy, bago kang mananampalataya, huwag mong subukan na kainin ka ng sanlibutan. Abutin mo yung pangarap mo in God's design, ayon sa kalooban ng Diyos. Pero kapatid, pag ang pinurso po natin yung purpose, yung layunin ni God sa buhay natin, si God po committed sa atin. Meron siyang responsibility sa ating future. So hindi tayo magsusustain sa buhay natin. Si God mismo magsusustain sa atin. Tingnan niyo po yung talatang ito. Psalms 23 verse 6. Maganda po ito. Psalms 23 verse 6. This is our last verse. Psalms 23 verse 6. Ano pong sabi ng salita ng Panginoon? Basa, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Napakagandang talata. Surely, tiyak. Okay? May katiyakan. Walang pagbabaka sakali. Sigurado. Ang kabutihan at ang kaawaan ay susunod sa akin. Alam niyo po yung Hebrew word ng goodness? It is translated in Hebrew as kindness, as wealth, as graciousness. So we can say, pag tayo sumunod sa Panginoon, hinabol natin according to God's design, yung purpose niya sa atin, surely blessing will follow us. God's kindness, God's graciousness, God's wealth will follow us. Habol tayo ng habol ng blessing sa buhay natin. Okay? I-apply natin itong sinasabi ng talata. Brad, halika rito. Anong pangalan mo, Brad? Come here. Si Mark. Marcus. Yan. Marcus, may girlfriend ka na ba? Hindi, wala po. Wala pa. May nililigawan ka? Wala po.
Pangarap mo ba magka-girlfriend? Hindi po. Pangarap mo ba mag-asawa? Pangarap mo magkaroon ng magandang trabaho? Opo. Makatapos ng pag-aaral? Opo. Makapaglingkod sa Panginoon? Opo. Praise God. Amen. Dito ka ba? Dito. Sabi ng talata rin, surely goodness and mercy shall follow us. Okay? For example, siya si blessing. Siya si goodness. Siya si mercy. Okay? So, ako yung anak ng Diyos. Okay? The Bible says, God will sustain me. I will look for God's purpose in my life. Ang hahabulin ko, hindi pangarap ko. Ang hahabulin ko yung purpose ni God sa buhay ko. Ang hahabulin ko, paano ko din-design ni God ayon sa kanyang nais para sa akin. Hahabulin ko yung kalooban ng Diyos sa buhay ko. Okay? Siya si blessing. Okay? Habang hinahabol ko yung kalooban ni God sa buhay ko, si blessing will follow me. Hindi ko maproblemahin kung ano yung kakainin bukas. Because God will sustain me. As I follow His will, His promise, surely goodness and mercy shall follow me. Ang problema natin mga minamahal, pag inuna mo yung pangarap mo, hinahabol mo ang pagpapala, hinahabol mo ang kayamanan sa libutan, baliktad. Siya si blessing, ako yung Kristiyano. Ako yung nangarap. Ako yung gusto magtagumpay. Ako yung gusto kong yumaman. I have a desire. Ito ang gusto ko. Ito yung layunin ni God. Ito yung purpose ni God. Okay? Lakad ka, Brad. Hinahabol ko yung blessing. Hinahabol ko ang blessing. Pero hindi ko maabot si blessing. Marami akong mga wrong decisions in life. And I ask, ba't ko ginawa yun? Ba't ko sinabi yun? Ba't ganun na action ko? Ba't wala akong wisdom? Ba't ako mawala ng wisdom? Who owns wisdom? Iniwan ko yung merong wisdom eh. Iniwan ko ang Panginoon eh. Then I ask myself, ba't ako naging fool sa aking mga decisions? Kasi hinabol ko ng hinabol ng pagpapala, iniwan ko ang nagbibigay ng pagpapala. Don't seek just your dream in life. Seek what is the purpose of God in your life. Pag dinesign ka ng Panginoon, masaya kang maglilingkod sa Diyos. Masaya kang susunod sa Panginoon. Dahil that is God's design. As you follow God, as you seek God in your life, ang sabi ng Bible, seek Him first and all His righteousness. And all these things, follow me, shall be added unto me. Surely goodness and mercy shall follow you. Mga minamahal, habulin mo yung layunin ng Diyos sa buhay mo. Iyon po ang tagumpay. Thank you, Brad. Sa iyong mga bisita, ang unang layunin sa iyo ng Diyos, maligtas ka. Makilala mo ang Panginoon bilang tagapagligtas. Matiyak mo ang pagpunta mo sa langit. Kaya po namin kayo inimbitahan sa simbahang ito kasi mahal po namin kayo. Ang layunin po ni Jesus, ba't siya bumaba? Para iligtas ang lahat ng makasalanan. Isa po ako doon. Isa po ako doon sa niligtas ng aking Panginoon. This morning, pwede ka rin niyang iligtas. Pwede mo rin makamit yung kaligtasang binibigay ng Diyos. Bilang mananampalataya, ang layunin sa iyo ng Panginoon, magtiwala, maglingkod, magpagamit sa Kanya. This morning, lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may dreams in life. Huwag nating hayaan na yung ating pangarap is out of God's design. Mapagod na tayo naglilingkod sa Panginoon. Kasi si God ang ating pinaglilingkuran. Kaysa mapagod tayo sa sanlibutan na wala tayong nagiging pakinabang. Sa umagang ito, growth is a choice. And life is a choice. Pipili ka. Life or death, blessing or curse. You choose life. Grow in your faith. You choose God. Ask yourself,
Ano ba ang purpose ko sa lupang ito? Ba't ako naligtas? Ba't ako naging miyembro ng simbahang ito? Ano ba yung layunin ng Panginoon? Ba't pa ako naka-attend ngayong umagang ito? Ba't napakinggan ko ba ang mensaheng ito? What is the will of God for me? What is the purpose of God? God designed me and I have an assignment. God's design, God assign. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay mananalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin. Binigyan po, Panginoon, kami ng kaunawaan na hindi lamang po paghabol sa aming pangarap ang layunin ng aming buhay. Higit pa dyan, Panginoon, ang habulin namin yung kalooban mo, habulin namin ang salita mo, lakaran namin ang naisin mo. Alam ko po, nais mo kami magtagumpay. You want us to be blessed. Dahil mahal mo kami, anak mo kami. Ang problema lang, Panginoon, minsan, we are carried away by the world. Nakipagsabayan kami sa sanlibutang ito. Nakipagpaligsahan kami sa kanila. At nalilimutan namin na may Diyos na lumikha sa amin na mayroong design na nilagay sa amin. Kapatid, are you fulfilling God's design in your life? Are you fulfilling your assignment given by God? Maraming pagod dahil ang ginagawa natin labas sa kalooban ng Diyos. Nakakapagod ang isang bagay, hindi tayo dinisenyo ng Panginoon sa bagay na yan. This morning, mamili ka, your journey to success. As I was with Moses, so shall I be with you. Hayaan mong samahan ka ng Panginoon. Piliin mo ang Diyos sa buhay mo, sasamahan ka niya. Piliin mo ang Diyos sa buhay mo, surely goodness and mercy, surely blessing will follow you. Huwag mong habulin ang yaman ng sanlibutan. Habulin mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. The altar is now open for you. Dito po. Dito mo gawin ang decision mo. Lord, turuan mo po ako. Makita ko yung design mo sa buhay ko. Yung kalooban mo sa buhay ko. Minsan, Lord, pagod na nga ako eh. Gusto ko nang sumuko. Para wala nangyayaring pagbabago sa buhay ko. Walang change, walang growth. Lord, please help me this morning. Ang salita mong solusyon, ang kalooban mong solusyon, mas pipiliin kita. Hahabulin ko yung layunin mo sa buhay ko. Magpapagamit ako. Sa mga bisita, kung wala ka pang katiyakan ng kaligtasan, we are here to help you. We want to help you. Nais po namin kayong makakilala sa Panginoon.